Sa edad na 10 taong gulang, uli lang lubos na si Britney. Dahil parehong nasa malalayong lugar ang kamag-anak ng kanyang mga magulang, kaya napilitan siyang magpalaboy-laboy sa kalye. Hanggang sa mapasama siya sa isang grupo ng mga sindikato. Dito natutong magnakaw at maging akyat bahay si Britney. Ngunit isang gabi, sa kamalas-malasan, nahuli si Britney na may-ari ng bahay na kanilang pinagnakawan. Nakilala niya ang lalaki na si Magnus Sandoval o mas kilala sa tawag na Ninong. Kinatatakutan ng karamihan si Ninong Magnus Sandoval dahil galit ito sa mga masasamang tao. May bali-balita pa na pinaparusahan ito ang mga masasamang tao. Ayon sa nararapat na parusa sa mga ito, anong parusa kaya ang naghihintay kay Britney sa kamay ni Ninong Magnus Sandoval? Inay, Itay, bakit niyo ko iniwan? Palahaw ng batang si Britney habang yakap-yakap ang bangkay ng mga magulang. Hindi matanggap ni Britney na sa isang iglap lang, wala na ang kanyang mga magulang. Masyado pa siyang bata para maulila. Paano na siya ngayon mabubuhay? Sinisisi niya ang mga taong nanloob sa kanila. Kung hindi sana pinatay ang mga magulang, di sana hindi siya ngayon naghihinagpis sa kalungkutan. Dahil parehong nasa malalayong lugar ang kamag-anak ng kanyang mga magulang, kaya ang kapitbahay na lamang ang nagtulong-tulong upang maipalibing ang mga magulang ni Britney. Isang gabi lang pinaglamayan ng mga ito at inilibing din kaagad. Nagsipag-uwian din kaagad ang mga nakipaglibing, samantalang si Britney nagpaiwan muna sa sementeryo. Sa huling pagkakataon, gusto niyang makasama ang mga magulang. Sayang at hindi makikita ng mga ito ang paglaki niya at pagtupad sa mga pangarap. Gabi na, nang maisipan ni Britney na umuwi ng kanilang bahay. Kaagad siyang sinalubong ni Aling Anita na kaibigan ng kanyang inay. Bakit ngayon ka lang umuwi, Britney? Alam mo ba na kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Pasensya na po, Aling Anita. Sinulit ko lang ang huling pagkakataon na makasama sila inay at itay. Halika sa bahay, may pagkain doon. Kahapon ka pa hindi kumakain. Nagpatianod na lamang si Britney kay Aling Anita. Doon na rin siya nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, nagising si Britney nang makarinig ng mga nag-uusap na nanggagaling sa labas ng kwarto. Dahan-dahan siyang bumangon at pinakinggan ang usapan ng mga taong nag-uusap sa labas. Hindi ako papayag na ampunin mo ang batang yan, sigaw ni Mang Raul na asawa ni Aling Anita. Raul naman, maawa ka sa bata. Wala na siyang magulang na mag-aalaga sa kanya. Masyado pang bata si Britney para mamuhay mag-isa. Ampunin na lang natin siya. Tutalay wala naman tayong anak, sabi ni Aling Anita sa nakikiusap na boses sa asawa. Sige, papayag ako na ampunin natin si Britney. Pero siguraduhin mo lang na hindi siya magiging pabigat sa atin. Oo, Raul, akong bahala. Tsaka mabait at masipag na bata si Britney. Wala tayong magiging problema sa kanya. Tuwang-tuwa si Britney nang ampunin siya ng mag-asawang Anita at Raul. Bukod doon, tuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Tuwing Sabado at Linggo, tinutulungan niya si Aling Anita sa palengke. May pwesto kasi ito doon ng gulayan. Araw ng Linggo, madaling araw pa lang, umalis na si Aling Anita para mag-deliver ng mga order na gulay. Habang naiwan naman si Britney sa bahay, bigla kasing sumama ang kanyang pakiramdam. Nasa kasarapan ng tulog si Britney nang maramdaman na may yumakap sa kanya. Nang imulat niya ang mga mata, si Mang Raul ang kanyang nakita. Bakit po itay, Raul? Shh, huwag kang maingay. Kinabahan naman bigla si Britney nang maamoy na amoy alak ito at ang ngisi nito na parang demonyo. Pinilit ni Britney na bumangon, ngunit pinigilan siya ni Mang Raul. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya. Dito lang tayo, Britney. May gagawin tayo. Ano pong gagawin natin? Maglalaro tayo. Masaya yun. Ayoko po, pakiusap. Itay, Raul, lumabas na po kayo ng kwarto ko. Nanginginig na sabi ni Britney. Ngunit nginisihan lamang siya ng lalaki. Wala kang karapatan na tumanggi. Baka nakakalimutan mo. Kami ang nagpapalamon sa'yo. Utang mo sa amin ang buhay mo. Kaya lahat ng sasabihin ko susundin mo. Maliwanag ba ha, Britney? Sabi ni Mang Raul, sabay duro sa mukha niya. Napaiyak na lamang ang kawawang si Britney. Naisip niya ang mga magulang. Kung hindi sana maagang namatay ang mga ito, hindi sana siya mahihirapan, hindi sana siya makikitira sa ibang bahay. Padabog siyang iniwan ni Mang Raul sa kwarto.
Pero bago ito lumabas, may sinabi pa ito sa kanya. Ito ang tatandaan mo, Britney. Magiging akin ka din pagdating ng tamang panahon. Tsaka ito tumawa ng kay lakas. Simula ng araw na yun, nakaramdam ng takot si Britney kay Mang Raul. Palagi niya na itong iniiwasan. Kapag wala ang inay Anita niya, nasa kwarto lamang siya at nagkukulong. Palagi niyang sinisigurado na nakalak ang pintuan. Ayaw niya nang maulit ang pagpasok doon ni Mang Raul. Ngunit habang lumilipas sa mga araw at buwan, mas lalong nadagdagan ng takot na nadarama ni Britney kay Mang Raul. Palagi kasi niya itong napapansin na iba kung makatingin sa kanya. Tingin na para bang may kasamang pagnanasa. 10 taong gulang pa lamang si Britney. Ngunit kung titingnan, parang 15 taon na siya dahil malaking bulas ang katawan niya. Dahil dito, naisipan ni Britney na umalis na lamang sa bahay na iyon. Nag-iwan siya ng sulat para kay Aling Anita. Sa ilang buwan na nakasama niya ito, pinaramdam nito ang pagmamahal sa kanya. Itinuring siya nitong tunay na anak. Malaki ang utang na loob ni Britney kay Aling Anita at tatanawin niya iyon habang siya ay nabubuhay. Kung hindi lang talaga dahil kay Mang Raul, ayaw niyang umalis. Naisip ni Britney kung magtatagal pa siya sa bahay na iyon, baka mapahamak lang siya. Gamit ang naipon na pera na binibigay sa kanya ni Aling Anita, lumuwas ng Maynila si Britney upang makipagsapalaran. Walang kasiguraduhan kung anong buhay ang naghihintay sa kanya doon. Samantala sa warehouse, 3 lalaki ang nahuli ng mga tauhan ni Magnus. Ninong, ano gagawin namin sa kanila? Ani ng kanang kamay niyang si Elton. Ano pa bang ginagawa sa mga taong halangang bituka? Ihanda niyo ang latigo. Ako mismong magpaparusa sa kanila. Masusunod, Ninong. Kaagad na tumalima si Elton para sundin ang kanyang utos. Siya si Magnus Sandoval o mas kilala sa tawag na Ninong, ang kinatatakutan ng karamihan. Galit si Magnus sa mga taong masasama. Para sa kanya, salot sa lipunan ng mga taong halang ang kaluluwa. Kaya dapat lamang naparusahan ng mga ito. Ayaw niyang iasa sa batas ang pagpaparusa. Kadalasan kasi, kasabwat pa ng mga kapulisan o ng gobyerno ang mga taong gumagawa ng masasama. Upang maparusahan ng mga ito, nagtayo siya ng isang grupo at siya mismong nagpaparusa ayon sa nararapat na kaparusahan. Gusto niyang ubusin ang mga taong masasama nang sa ganon, malinis ang lipunan. Wala siyang pakailam kahit sino pa ang protector ng mga ito. Nakahanda siyang lumaban basta alam niyang nasa tama siya. Kahit batas o presidente man, kanyang lalabanan. Basta alam niyang nasa tama siya at tama ang kanyang ipinaglalaban. Galing si Magnus sa mayamang pamilya, ang pamilya Sandoval. Tapos siya sa kursong business management. Sa halip na ang kanilang negosyo ang atupagin, iba ang pinagkakaabalahan niya. High school pa lamang si Magnus, mainit na ang dugo niya sa masasamang tao. Para sa kanya, ang mga taong ganun, walang karapatan na magbago o bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Pagka-graduate ng college, kaagad siyang nagtayo ng grupo. Kumuha siya ng mga tauhan na siyang makakatulong niya. Nung una walang natatakot kay Magnus dahil masyado pa siyang bata para maging leader ng isang grupo. Ngunit hindi naging hadlang ang edad niya para hindi siya katakutan at pangilagan ng mga itinuturing niyang kalaban. Pinakita ni Magnus ang kanyang katapangan. Bukod doon, wala siyang sinasanto. Hindi siya marunong maawa. Naging bato ang kanyang puso. Dahil dito, naging matunog ang kanyang pangalan. Nakalaunan, binansagan siyang Ninong. Ninong ng lahat. Kung maraming humahanga sa kanya, marami din ang natatakot dahil alam ng karamihan kung paano siya magalit at magparusa. Siya ang tipo ng tao na hindi nadadala sa pakiusap. Para kay Magnus, walang karapatan na mabuhay ang mga taong masasama. Kaya dapat lamang napuksain ang mga ito para hindi na pamarisan ng karamihan. Nang maihanda ni Elton ng malaking latigo na siyang ginagamit ni Magnus sa pagpaparusa, kaagad siya nitong binalikan. Nakahanda na ang latigo, Ninong. May iutos ka pa ba? Ihanda mo ang kanilang mga libingan. Ito na ang tamang panahon para magpahinga sila. Masyado nang masikip ang mundo para sa kanilang tatlo. Masusunod, Ninong. Walang inaksayang sandali si Magnus. Pinuntahan niya na ang mga bihag upang umpisahan ang pagpataw ng parusa. Ang parusa ni Ninong Magnus Sandoval.
Nang makalapit si Magnus sa mga bihag, walang awa niya itong nilatigo. Kahit anong pagmamakaawa ang gawin ng mga ito, baliwala lamang iyon sa kanya. Nang magsawa sa paglatigo, kinuha niya sa lamesa kung saan nakapatong ang baril at walang awa na nilagutan ng hininga ang mga ito. Kaagad niyang tinawag sina Elton at inutusan na ilibing na ang mga bangkay sa ginawang hukay ni Elton sa likod ng warehouse. Aalis muna ako. Kapag may problema, tawagan ninyo kaagad ako. Bili ni Magnus sa mga tauhan. Mabilis ang mga hakbang na lumabas ng warehouse si Magnus at tinungo ang kanyang bagong biling Ferrari. Pagkasakay, kaagad niyang in-start ang makina. Uuwi muna siya sa kanilang bahay sa Makati. Namimiss niya na ang kanyang mga magulang. Simula kasi nang gumraduate ng college si Magnus, pinili niya ng manirahan mag-isa. Nung una, condo unit muna ang binili. Ngunit kalaunan, bumili na rin siya ng sariling bahay. Sa edad niya ngayon na 35, single pa rin siya. Ewan ba niya pero hindi niya nakikita ang sarili na magkakaroon ng pamilya pagdating ng araw. Nang marating ang kanilang bahay, kaagad siyang sinalubong ng bunsong kapatid na si Sunshine. Finally kuya, dinalaw mo din kami dito after 5 months. Sorry little sister, nabisi si kuya sa trabaho. Trabaho o pumatay? Lahat ng mga pinapatay ko masasama at ang katulad nila, walang karapatan na mabuhay dito sa mundo. Kung papayagan ko silang mabuhay, marami pa silang mabibiktima. Higit sa lahat baka pamarisan pa sila ng iba. Pero Kuya Magnus, hindi ka Diyos. Wala kang karapatan na kitilin ang kanilang mga buhay. May batas tayo na siyang may kakayahan na magparusa sa mga taong masasama. Batas? Wala tayong aasahan sa kanila, Sunshine. Dahil sila mismo ang mga ani na sumisira sa lipunan natin. Iilan na lang ang matitino at matapat sa serbisyo. Karamihan sa kanila, masasama at kurakot. Kaya tama lang na burahin ko sila dito sa mundo. Nandun na tayo kuya. Maganda ang hangarin mo pero kasalanan sa Diyos ang pumatay. Tapos na ang usapang to Sunshine. Hindi ako nagpunta rito para sermonan mo lang. Nandito ako dahil namimiss ko na kayo. Change topic na lamang tayo, okay? Samantala makalipas ang mahabang biyahe, sa wakas ay huminto na din ang bus na sinasakyan ni Britney. Napag-alaman na niyang nasa Cubao siya ayon sa signboard na kanyang nabasa. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Pinagkakatiwala ko sa inyo ang magiging kapalaran ko dito sa Maynila. Taimtim niyang dasal. Dahil 50 pesos na lamang ang natira sa pera ni Britney, kaya naisipan niyang maglakad na lamang. Halos 2 oras na siyang naglalakad. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung saan ba siya patutungo. Nakaramdam na rin siya ng matinding gutom. Kahapon pa kasi nang huli siyang kumain. Pumasok si Britney sa isang maliit na karinderya at nilapitan ng may-ari. Ale, nagugutom po ako. Baka pwede pong makahingi kahit kaunting kanin lang at sabaw. Hindi, pwede ba ineng? Huwag mong bisitin ang paninda ko. Kung wala kang pera, umalis ka dito. Sigaw sa kanya ng may-ari. Ngunit sinubukan pa rin niya na muling makiusap sa babae. Nakikiusap po ako, Ale. Kahit kaunti lang, gutom na po talaga ako. Kapag hindi ka umalis dito, tatawag na ako ng pulis at ipapahuli na kita. Banta sa kanya ng babae. Malungkot na lumabas ng karinderya si Britney. Naupo siya sa upuang kahoy na nandoon. Tumingin sa kalangitan sabay iyak. Inay, itay, namimiss ko na po kayo. Ang hirap-hirap mabuhay na wala kayo sa tabi ko. Kung pwede, kunin niyo na lang ako dito para magsama-sama na tayo dyan. Kaysa naman ganito. Buhay nga ako pero wala namang nagmamahal sa akin. Nang makapagpahinga ng ilang minuto, nagdesisyon si Britney na maglakad ulit. Bahala na kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Habang naglalakad, may nakita siyang simbahan. Nagdesisyon si Britney na pumasok sa loob para magdasal. Taimtim siyang nagdarasal. Humihiling sa Panginoon na sana may mabuting puso ang tumulong sa kanya. Paglabas ng simbahan, madilim ang buong kapaligiran. Isang bangketa ang kanyang nakita. Maraming natutulog na mga bata at matatanda. Yung iba ay may karton na latag. Yung iba naman, sa mismong semento nakahiga. Naghanap ng bakanting pwesto si Britney. May nakita siya sa bandang dulo. Walang natutulog doon. Inilapag niya ang bitbit na maliit na maleta at inilabas ang isang towel na siyang gagamitin niyang sapin. Ang maleta naman ang ginawa niyang unan. Tiniis ni Britney ang mga lamok at lamig. Wala naman siyang ibang pagpipilian,
kundi ang magpalipas doon ng magdamag. Nang magising si Britney kinabukasan, wala na sa kanyang ulo ang maleta. Naiiyak na lang siya. Pati ba naman yun, pinag-interesan pa? Habang nakaupo, napansin niyang nagkakagulo ang ibang mga bata. Tinawag ni Britney ang isang batang babae na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo? May mga pulis. Kailangan na nating umalis dito. Dahil kung hindi, huhulihin nila tayo. Huhulihin? Bakit naman? Wala naman tayong ginagawang masama. Wala nga, pero bawal ang mga bata dito. Kaya pag may nakikita sila, hinuhuli nila at dinadala sa DSWD o sa mga bahay ampunan. Bahay ampunan? Yun ba yung mga madre ang nagpapalaki sa mga bata? Tapos yung iba, inaampun ng mga mag-asawang hindi magkaanak? Oo, yun nga. Pero swertihan lang din. Kasi yung iba napupunta sa mga taong mababait, yung iba naman napupunta sa mga taong masasama. Saglit na nag-isip si Britney. Kailangan niya ng bahay na matitirhan. Kung mapupunta siya sa bahay ampunan, may posibilidad na gumanda ang kanyang buhay. Hoy, anong iniisip mo? Halika na, umalis na tayo dito. Baka maabutan pa tayo ng mga pulis. Hindi ako aalis dito. Mas gugustuhin ko na mahuli ng mga pulis at dalhin sa bahay ampunan kaysa matulog dito habang buhay. Mariin niyang sabi sa bata. Bahala ka kung yun ang gusto mo. Nagpaiwan nga dun si Britney. Hindi nagtagal, may mga lalaking lumapit sa kanya at basta na lamang siyang binuhat at isinakay sa puting van. Sa pag-aakalang mga pulis yun, kaya naman walang pag-aalinlangan na sumama siya sa mga kalalakihan. Hindi naman nagtagal, huminto ang van sa isang abandonadong bodega. Inutusan siya ng isang lalaki na bumaba ng sasakyan. Sandali lang po, bakit dito niyo ko dinala? Ano bang iniisip mo ha? Dadalhin ka namin sa isang magarang bahay? Wala nga kami nun. Hindi naman sa ganun. Ang akala ko kasi dadalhin niyo ko sa bahay ampunan. Tumawa ang mga lalaki sa kanyang sinabi. Hoy, ikaw bata, kung ayaw mong mapabilis ang buhay mo, susundin mo ang lahat ng mga ipag-uutos sa'yo ni amo. Hala, sige, pasok sa loob. Natatakot na sumunod na lamang si Britney sa mga lalaki. Hindi siya makapaniwala nang makita ang maraming bata sa loob. Yung iba mga kasing edad niya, yung iba naman mas matanda sa kanya. Bukod doon, mayroon ding mas bata pa sa kanila. Hoy kayo mga bata, may bago kayo makakasama. Tuturuan niyo siya sa gagawin niya. Maliwanag ba? Sabay-sabay na sumagot ang mga bata. Nilapitan siya ng dalawa na nagpakilalang si Alice at Leonard. Anong ginagawa niyo dito? Wala ba kayong mga magulang? Uli lang lubos kami ni Alice. Simula kasi nang mamatay ang mga magulang namin, wala nang nag-alaga sa amin. Pinatira kami sa bahay ng kapatid ni inay pero hindi naman kami tinuring na pamilya. Kaya umalis na lang kami hanggang sa kinuha kami ng sindikato at dinala dito. Kwento ni Leonard sa kanya. Napag-alaman na ni Britney na magkapatid pala ang dalawa. At katulad niya, uli lang lubos din sa mga magulang. Sindikato? Di ba sila yung masasamang tao? Oo sila nga Britney. Kaya humanda ka nang tanggapin na ito ang magiging bago mong buhay. Saad naman ni Alice sa usapan. Ibibenta nila tayo? Oo Britney, pero habang wala pa silang buyer, pinagtatrabaho muna nila tayo para may pera sila. Anong trabaho naman yun Leonard? Mamamalimos tayo't magnanakaw. Nagulat naman si Britney sa sinabi ni Leonard. Hindi ata niya magagawang magnakaw dahil kasalanan iyon sa Diyos. Habang nag-uusap silang tatlo, bigla na lamang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang lalaki. Mataba na malaki ang tiyan. Mahaba ang buhok na kulot na nakasuot ng sunglasses. May baril itong nakasabit sa balikat. Sa aura pa lang nito, halata ng masamang tao. Sino siya? Bulong ni Britney sa magkapatid. Siya si Amo. Masama siyang magalit kaya kailangan natin siyang sundin dahil kung hindi, parurusahan niya tayo. Pabulong na sagot sa kanya ni Alice. Nakaramdam naman kaagad ng takot si Britney para sa kanyang sarili. Itsura pa lang ng lalaki, mukhang masama na at sa tingin niya, hindi ito marunong maawa. Digoy, nasaan ang batang dinala niyo kanina? Narinig nilang tanong nito sa mga kalalakihan na kasama. Yung batang babae na nasa bandang dulo, amo. Dalhin niyo siya sa akin ngayon din. Mariin itong utos sa lalaking tinawag na Digoy. Areglado, amo. Kaagad nga siyang nilapitan ng lalaki at sapilitang hinila palabas.
Pinilit ni Britney na makawala sa pagkakahawak, ngunit sadyang malakas ito sa kanya. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Hindi ako sasama sa'yo. Sigaw niya sa lalaki. Pwede ba tumahimik ka nga? Kung gusto mo akong tumahimik, bitiwan mo ko. Ba't ang kulit mo ah? Pabalibag siya nitong ibinagsak sa simento, tsaka mabilis na nilagyan ng panyo ang kanyang bibig. Nang matapos busalan ng bibig niya, muli siya nitong binuhat at dinala sa isang kwarto, kung saan naroon ang amo. Pabalibag siya nitong hinagis sa banig na naroon, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Sige na, Digoy, lumabas ka na. Ako nang bahala sa kanya. Narinig niyang sabi ng amo. Tumayo ito at siya'y nilapitan. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang ganda mo namang bata. Ilang taon ka na ba? Parang awan niyo na po. Huwag niyo po akong sasaktan. Susundin ko po ang lahat ng ipag-uutos niyo sa akin. Huwag niyo lang po akong sasaktan. Pakiusap niya sa lalaki. Yan ang gusto ko. Ang marunong sumunod sa mga gusto. Maganda ka bata at sa tingin ko, mapapakinabangan kita pagdating ng araw. Sabay tawa ng kay lakas habang hinihimas ang malaking tiyan. Pagkalipas ng ilang taon, aba, mukhang malaki ang kinita mo ngayon ah. Salubong sa kanya ni Alice. Oo nga ang yaman pala ng babaeng maarte na yun. Imagine, ang dami niyang cash sa bag niya. At hindi lang yun Alice, may mga alahas ding nakalagay doon. Anong plano mo ngayon Britney? Ibibigay mo ba lahat kay amo? Wala naman akong pagpipilian. Alam naman natin kung paano siya magalit. Tsaka ang masama pa, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Ayoko kayo madamay ng dahil lamang sa akin. Wala na akong pamilya, patapon na ang buhay ko. Kahit na Britney, may karapatan ka pa rin na magbagong buhay kahit wala ka ng pamilya. Mahal ka ni Kuya Leonard at ako mahal din kita bilang best friend ko. Bukod doon parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Napag-usapan namin ni Kuya Leonard na kapag nakaipon na kami ng sapat na pera, tatakas kami dito at magbabagong buhay. Dasal ko na sana matupad ang plano nyo, pati na rin ang iba nating mga kasama. Simula nang mapunta si Britney sa kamay ng sindikato, naging patapon na ang kanyang buhay. Nung una namamalimos lang siya sa kalye. Hanggang sa tinuruan na rin siya kung paano magnakaw. Hindi nagtagal, sumasama na rin si Britney sa mga kasamahan. Pinipili nila ang mga bahay na kanilang aakyatin. Bago nila pasukin ang isang bahay, pinag-aaralan muna nila ang mga galaw ng may-ari ng bahay. Nang sa ganun, alam nila kung kailan sila lulusob. Nung una, hindi pabor si Britney sa ganoong gawain dahil pinalaki siya ng mga magulang na may takot sa Diyos. Ngunit sa sitwasyon niya ngayon, wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang mabuhay. Kaya kahit mali, pikit mata niyang tinanggap ang naging kapalaran. Nung una mahirap para sa kanyang mga ginagawa niya. Ngunit kalaunan, unti-unti na siyang nasasanay. Nawala na ang takot sa kanyang dibdib. Natuto na rin siyang makipaglaban at humawak ng baril ayon sa gusto ng kanilang amo. May target na ba tayo ngayon? Pag-iiba ni Britney sa usapan. Oo meron natang sabi ni Kuya Leonard. Iisang tao lang ang nakatira sa bahay na yun. Kaya hindi tayo mahihirapan na pasukin. Kailan ba natin to tatrabahuhin? Mamayang gabi na Britney at tayong tatlo lang nila Kuya Leonard ang papasok sa bahay. Sige maghahanda ako Alice. Kaagad ngang naghanda si Britney ng mga kakailanganin. Nang matapos maghanda, siya namang pagpasok ni Leonard. Pwede ba tayong mag-usap? Importante lang. Oo naman, tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Malaking bahay itong papasukin natin mamaya. Bukod doon, napag-alamanan ko din na mayaman pala ang taong to. Panahon na Britney para umalis tayong tatlo sa lugar na ito at magpakalayo-layo na. Yung malayo kay amo. Anong ibig mong sabihin Leonard? Ito na ang tamang panahon para umalis tayo sa grupo. Kapag nalimas natin ang lahat ng pera at mga alahas ni Mr. Sandoval, tiba-tiba tayo. Tatakas na tayo Britney at magsisimula ng bagong buhay. Natatakot ako Leonard. Paano kung masundan tayo ni Naamo at patayin nila tayo? Huwag kang matakot. Hanggat kasama mo ako walang mangyayaring masama sa'yo. Poprotektahan kita, magtiwala ka lang sa akin Britney. Alam ko naman yun Leonard. Pero alam natin na kung gaano kasama si amo. Lahat ng umaalis sa grupo pinapatay niya. Kung ako lang nakahanda na ako na mamatay, wala na akong pamilya na maghihintay sa akin. Pero kayong dalawa ni Alice, paano kayo? Huwag kang matakot. Kaya natin tong tatlo basta magkakasama tayo. Alam mo naman di ba kung gaano kita kamahal? Alam ko yun at nakukonsensya ako.
dahil hindi ko masuklian ang pagmamahal na binibigay mo sa akin. Okay lang, Britney. Naiintindihan ko. Ang mahalaga magkakasama tayong tatlo. Pumayag nga si Britney sa gusto ni Leonard. Nang pagkatapos nilang magawa ang trabaho, ay aalis na silang tatlo at magbabagong buhay. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay nakahanda na silang tatlo para umalis. Habang nasa biyahe, nagdarasal ang dalaga na sana walang maging aberya ang kanilang lakad dahil kalayaan nilang tatlong nakasalalay dito. Eksaktong 12:00 ng madaling araw, nang akyatin nila ang bahay ni Magnus Sandoval. Sinadya nilang maghiwa-hiwalay nang sa ganun ay mabilis silang makakilos. Habang paakyat si Britney, hindi niya maintindihan ang kabang nararamdaman niya. Nang makita ang isang kwarto, kaagad niyang pinihit ang doorknob. Sakto naman na hindi iyon nakalak. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tumambad sa kanyang mga mata ang marangyang kwarto na kay lawak at puno ng kagamitan. Nagawi ang tingin ni Britney sa lalaking natutulog sa kama. Kahit lampshade lang ang nagsisilbing ilaw sa kwartong yun, hindi maipagkakaila na gwapo ang lalaki. Maingat ang bawat hakbang ni Britney. Ayaw niyang makalikha ng ingay na magiging dahilan upang magising ang lalaki. Nang makalapit sa drawer, kaagad itong binuksan ni Britney. Tumambad sa kanyang mga mata ang maraming alahas. Wala siyang inaksayang sandali. Mabilis niyang isinilid sa dalang bag ang mga alahas. Nang matapos ang kabilang drawer naman ng kanyang binuksan, halos manlaki ang mga mata niya nang makita ang patong-patong na pera na puro lilibuhin. Tamang sinabi ni Leonard, mayaman ang may-ari ng bahay na to. Anang isip ng dalaga. Habang abala si Britney sa paglalagay ng pera sa bag, bigla na lamang nagliwanag ang buong kwarto. Natataranta siyang tumayo at napatingin sa kama. Nakatayo na ngayon ang lalaki na kanina lang natutulog ng mahimbing. "Who are you?" Tanong sa kanya ng lalaki sa matigas na boses. Ako po si Britney." "Stupid. Hindi ko tinatanong ang buo mong pangalan. Ang lakas ng loob mo na looban ako. Hindi mo ba ako nakikilala, ha?" "Bakit? Sino ka ba?" "Ba't sumasagot ka pa talaga? Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga taong katulad mo?" "Malamang sasagot ako kasi tinatanong mo ko. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa mga taong masasama. Tsaka wag mo akong isama sa kanila dahil hindi nila ako katulad." "Oh, really? So ano palang tawag sa ginagawa mo ngayon?" "Kailangan ko lang ng pera kaya ako to nagawa." "Bakit ka ba nagagalit? Ang yaman-yaman mo naman. Kung tutuusin, barya lang naman to sa'yo." "Yeah, you're right. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang nakawin. Kung gusto mong magkapera o yumaman, paghirapan mo, gawin mo sa tamang paraan. Hindi yung ganito na nagnanakaw ka." "Engot ka pala eh. Ano ba sa tingin mong ginagawa ko? Di ba pinaghihirapan ko?" Nakita ni Britney ang pagsalubong ng mga kilay nito. Kung titignang maigi, halata sa mukha na istrikto ito at mapanganib. Ngunit ni Katiting, hindi siya nakaramdam ng takot sa lalaki. Bagkus ay naaaliw siyang pagmasdan. Paano ba naman ay napakagwapo? Dahil dito, hindi na malaya ni Britney na nasa likuran na pala niya ang lalaki at nakatutok na ang baril sa kanya. "Ibalik mo lahat sa drawer ang pera at mga alahas ko." "Paano kung hindi ko gawin? Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Now, inuutusan kita na ibalik mo sa drawer ang pera at mga alahas ko." Halos dumagundong sa buong kwarto ang lakas ng boses nito. Natatarantang sinunod naman ni Britney ang lalaki. Kaagad niyang binalik ang pera at mga alahas kung saan niya ito kinuha kanina. Nang matapos, ay matapang niyang hinarap ang lalaki na nakatayo pa rin at nakatutok sa ulo niya ang baril. "Nagawa ko na ang gusto mo. Siguro naman pwede na akong umalis." Ngunit nginisihan lamang siya ng lalaki. Naglakad ito palapit sa kinatatayuan niya. "Ubarin mo ang saplot mo." Mariinitong sabi sa kanya. "Ano ko tanga para sundin ka? Hoy, Mr. Salubong ang kilay, magnanakaw lang ako maliban doon ay wala na." "Bilisan mo. Alisin mo ang saplot mo." "Paano kung ayoko?" "No problem. Ako na lang ang gagawa kung ayaw mo." Doon na alarma si Britney at kaagad nakaramdam ng takot. Iisipin pa lang niya na ang lalaki ang maghuhubad sa kanya para na siyang hihimatayin. Paano pa kaya kapag ginawa na nito? "Ano ba kasing gagawin mo sa akin? Bakit kailangan ko pang gawin yon?" "Gusto ko lang makasigurado na wala kang inipit na alahas o pera dyan sa katawan mo." "Ano bang iniisip mo? Napagsasamantalahan kita?" "Oo. Bakit? Yun naman ang ginagawa niyo ah. Hindi ko na kailangan na maghubad pa. Naibalik ko na lahat sa drawer ang pera at alahas mo. Kahit bilangin mo pa."
Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Itsura mo pa lang hindi ka nakapanipaniwala. Tell me, may mga kasama ka ba? Wala akong kasama. Ako lang mag-isa pumasok dito. Pagsisinungaling ni Britney sa lalaki. Sinungaling! Sigaw nito sa pagmumukha niya. Hindi ako nagsisinungaling, kahit tignan mo sa labas. Paghahamon pa ni Britney. Samantala hindi naman alam ng magkapatid kung ano ang gagawin. Nakita nilang nahuli ng may-ari ng bahay si Britney. Gusto sana itong sugurin ni Leonard, ngunit mapanganib ang lalaki. Ngayon lamang kasi napagtanto ni Leonard na si Magnus Sandoval ay walang iba kundi si Ninong. Si Ninong na pumapatay ng masasamang tao. Anong gagawin natin ngayon, kuya? Paano natin maililigtas si Britney? Sa ngayon, kailangan na muna nating umalis. Mahirap na't baka malaman pa ni Magnus na may mga kasama si Britney. Kapag nangyari yun, pare-pareho tayong mapapahamak. Kung ganun, iiwan natin dito si Britney? Oo, huwag kang mag-alala, Alice. Babalikan natin siya para iligtas. Dahan-dahan ngang tumakas ang magkapatid at naiwan sa loob ng bahay ni Magnus si Britney. Nang makarating ang magkapatid sa warehouse, kaagad silang sinalubong ng amo. Saan kayo galing? May pinuntahan lang kami, amo. Nauutal na sagot ni Leonard. Nang ganitong oras? Si Britney, nasan siya? Bakit hindi niyo kasama? Nagkatinginan bigla ang magkapatid. Hindi alam kung ano ang isasagot sa amo. May dinaanan lang, amo, pero pabalik na siya. Pagsisinungaling ni Alice. Kapag dumating si Britney, papuntahin niyo kaagad sa kwarto ko. May pag-uusapan kami na mahalagang bagay. Sabay na tumango ang magkapatid. Nang iwan sila ng amo sa labas, kaagad na hinila ni Leonard ang kapatid sa gilid. Bakit mo sinabi na may dinaanan si Britney? Paano kung maghintay yun tapos hindi natin maitakas si Britney? Pasensya na, kuya, nataranta kasi ako. Ano nang gagawin natin ngayon? Tatakas tayo, Alice, bago pa malaman ni amo ang ginawa natin. Tatakas tayo? Paano na si Britney? Hindi na ba natin siya babalikan sa bahay ni Magnus Sandoval? Babalikan ko si Britney, pero hindi pa sa ngayon. Kailangan muna nating makatakas kay amo at masiguro ang kaligtasan natin. Pero kuya, paano kung mapahamak si Britney sa kamay ni Magnus? Kilala natin si Britney na matapang at walang inuurungang laban. Magtiwala tayo sa kakayahan niya. Kahit ayaw ni Alice, wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto ng kanyang kuya Leonard. Naisip niyang tama ito. Kailangan muna nilang mailigtas sa mga sarili bago si Britney. Dahil kapag napahamak sila, wala nang magliligtas dito sa kamay ni Magnus Sandoval. Nakaupo na ngayon sa upuan si Britney habang nakatali ang dalawang kamay sa likod ng upuan. Si Magnus naman, hawak ang laptop, waring may hinahanap. Ano bang gagawin mo sa akin? Bakit itinali mo pa ako dito? Pwede bang tumahimik ka nga? Masyado kang maingay. Kung gusto mo kong tumahimik, kalagan mo ko dito. Gusto ko nang umuwi. Tatahimik ka ba o hahalikan kita? Wala sa sariling natawa si Britney, sabay padyak ng dalawang paa. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Paanong hindi ako matatawa sa'yo? Magjo-joke ka lang naman yung hindi pa kapanipaniwala. So hindi ka naniniwala na kaya kitang halikan? Ikaw naman sir, hindi ka na mabiro. Alam ko naman na kaya nyo pang humalik kasi sa tingin ko wala pa kayong 50s. Pakawalan nyo na ako dito para hindi na ako maingay. Pangako, hindi nyo na ulit ako makikita kahit kailan. Basta pakawalan nyo lang ako. Sa tono ng boses mo, parang sinasabi mo na matanda na ako. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Opo, yun kasi ang nakikita ko sa itsura nyo eh. Pero wag kayong mag-alala, gwapo pa rin naman kayo. Hindi na kumibo si Magnus. Pakiramdam niya, mauubos ang pasensya niya sa babaeng akyat bahay. Hindi na uubusan ng sasabihin at palaging may rason. Yun pa naman ang pinakaayaw niya. Mabuti na lang talaga naging babae ito. Dahil kung hindi, kanina niya pa ito sinuntok para magtanda. Ang hindi niya nagustuhan sa lahat ng mga sinabi nito ay ang matanda na siya. Mabuti na lang, binawi nito kaagad at sinabing gwapo siya. Nang matapos ma-review ang buong CCTV, kaagad niyang nilapitan ng babae. Kaya pala tahimik dahil tulog. Akmang gigisingin sana niya ito nang magawi ang tingin niya sa mapupula nitong labi. Waring may naguutos sa kanya na halikan ng babae. Naipilig na lamang ni Magnus ang ulo dahil sa tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya type ang babae. Masyado itong Amazona at isa pa parang lalaki kung kumilos. Hinayaan muna ni Magnus na matulog ang babae. Tutal at malapit naman ng mag-umaga.
Nagpa siyang bumaba para magluto ng agahan. Habang nagluluto, narinig niyang nagsisigaw ang babae sa kwarto. Inis niyang pinuntahan sa kwarto ang babae. Nakita niya itong hindi mapakali sa kinauupuan. Anong nangyayari sa'yo? Naiihi ako, sir. Pakiusap, kalagan niyo muna ako dito. Ihing-ihi na talaga ako. Hindi ko na kayang pigilan. Lalabas na. I don't care. Ayaw mo talaga akong pakawalan? Sige, dito na lang ako iihi. Ikaw din, mangangamoy tong buong kwarto mo. Napamura ang lalaki. Inis na kinalaga ni Magnus ang babae at sinamahan hanggang sa banyo. Dito ka lang, sir. Huwag kang sasama sa akin sa loob. Bilisan mo. Ayoko sa lahat ang mabagal kumilos. Oo na. Nang matapos ang babae gumamit ng banyo, inutusan niyang maupo ulit ito. Nireview ko ang buong CCTV at nakita ko na 3 kayong pumasok dito kagabi. Nasaan ang mga kasama mo? Aba malay ko, paano ko malalaman inahuli mo na nga ako, diba? Ito talaga si sir masyadong ulyanin. Anong sinabi mo? Ang sabi ko masyado kang ulyanin. Kung gusto mo malaman kung nasaan ang mga kasamahan ko, pakawalan mo ko at uuwi ako. Para alamin kung nakauwi na ba sila. Are you crazy? Alam mo ikaw kagabi pa ako napipika sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mamaya malalaman mo rin kung anong kaparusahan ang naghihintay sa'yo. Aba, hindi mo ko pwedeng parusahan. At bakit hindi? Baka nakakalimutan mo, sir. Ibinalik ko na lahat sa drawer ang pera at mga alahas mo. Kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan sa akin dahil tinali mo ko. Inis na sinipa ni Magnus ang upuan na naroon. Ubus na talaga ang pasensya niya sa babae. Wala pang 24 oras na kasama niya ito. Pero pakiramdam niya, tumanda siya ng 5 taon sa kakulitan ng babae. Walang tigil ang bibig, hindi na uubusan ng rason. Hinihintay lang talaga ni Magnus na magliwanag at dumating si Digoy. Kapag dumating ang mga tauhan niya, mabubunutan na rin siya ng tinik sa lalamunan. O di ba hindi ka nakapagsalita? Kasi tama ako. Hirit pa ng babae. Pinanlisikan niya ito ng mga mata, ngunit wala pa ring epekto sa babae. O bakit hindi ka na nagsasalita dyan? Siguro wala ka nang maisagot sa akin dahil tama ako, no? Ang mabuti pa, pauwiin mo na ako. Gutom na kaya ako dito. Sa labis na inis, malalaking hakbang ang ginawa ni Magnus. Nang makalapit sa babae, kaagad niya itong siniil ng halik sa mga labi. Hindi naman nagtagal ang halik na yon at kaagad din niyang pinakawalan ng mga labi nito. Subukan mong magsalita ulit. Hindi lang halik ang gagawin ko sa'yo. Banta niya dito bago iniwan sa kwarto. Nang makababa, dumiretso na siya ng kusina at itinuloy ang nahintong pagluluto. Habang kumakain si Magnus, nakarinig siya ng sunod-sunod na doorbell. Nang silipin niya, si Digoy ang nasa labas. Kaagad niyang pinagbuksan ang pintuan ng mga tauhan at pinapasok sa loob ng bahay. Bakit ang tagal ninyong dumating? Pasensya na, Ninong. Naflatan kami ng gulong. Nasaan pa lang magnanakaw? Nasa kwarto ko. Dalhin niyo siya sa warehouse. At pagkatapos, paaminin niyo kung saan naglulungga ang mga kasamahan niya. Utos ni Magnus kay Digoy. Paano kung hindi umamin? Didespatchahin na ba namin? Wag muna. Paaminin niyo muna. Kapag umamin na tawagan niyo ako at ako mismo magpapataw ng parusa sa kanya. Masusunod, Ninong. Nang maiwan sa sala si Magnus, sunod-sunod na paghinga ng malalim ang kanyang ginawa. Sa isip-isip niya sa wakas, mawawala na ang makulit na babae. Habang nakaupo sa mahabang sofa, narinig ni Magnus ang ingay ng babae. Nanlalaban ito sa kanyang mga tauhan. Aalis na kami, Ninong. Paalam sa kanya ni Digoy. Sige na, kayo nang bahala sa kanya. Kapag nag-ingay, busalan niyo ang bibig ng manahimik. Hoy, lalaking salubong ang kilay na manyak. Wala kang karapatan na parusahan ako, no? Dahil sa ating dalawa, ikaw ang may kasalanan sa akin. Kung ayaw mo naman palang maparusahan, bakit pumasok-pasok ka pa dito sa pamamahay ko? At correction lang hindi ako manyak dahil wala akong ginagawang masama sa'yo. Anong wala? Anong tawag mo sa ginawa mo sa akin? Hinalikan mo ko. Alam mo ba na hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Virgin pa ako. Tapos kukunin mo lang ang first kiss ko? Walang prenong sabi nito na kinatawa ni Magnus. Oh, really? Virgin ka pa? Nanguuyam niyang sabi sa babae. Anong akala mo sa akin, sinungaling? I don't know, maybe. Wala akong pakailam kung ayaw mong maniwala sa akin. Basta pakawalan mo ko dito. Ngunit hindi niya na pinansin ng babae. Sige na, Digoy, umalis na kayo. Gusto ko nang matulog.
Napuyat ako kagabi ng dahil sa babaeng yan. Utos ni Magnus sa mga tauhan. Ang kapal ng mukha mo? Bakit napuyat di naman ako ah? Alam mo ikaw matapang ka lang kasi may mga tauhan ka. Bakit kaya hindi mo ko labanan ng tayong dalawa lang? Hinahamon mo ba ako ha babae? Oo, hinahamon kita. Diretso nitong sagot. Paano ba yan Ninong? Hinahamon ka niya, kakasa ka ba? Natatawang sabi ni Digoy. Inis niya itong pinanlisikan ng mga mata. Bitiwan niyo siya. Utos ni Magnus sa mga tauhan na kaagad namang sinunod. Bumalik na kayo sa warehouse. Ako nang bahala sa babaeng yan. Bibigyan ko siya ng leksyon ng magtanda. Kaagad ngang nagpaalam sa kanya sina Digoy. Nang makaalis sa mga ito, tsaka niya hinarap ang babae. Hoy ikaw, hindi porke babae ka, hindi na kita papatulan. Ayoko sa lahat yung hinahamon ako. Bakit naman? Dapat nga matuwa ka dahil may naghahamon sa'yo. Sa bagay may point ka. Hindi na masama kapag napaliguan ka. Tsak lilitaw ang tinatago mong ganda. Dahil hinamon mo ko kaya sige pagbibigyan kita. Umakyat ka sa kwarto ko at maligo. Ha? Bakit naman ako maliligo? Masyado ka nang mabaho. Ang gusto ko sa babae, yung bagong ligo at mabango. Hoy ikaw, kung may binabala ka sa akin na masama, wag mo nang ituloy. Ipapaalala ko lang sa iyo babae. Ikaw ang naghamon sa akin kanina. So ito na, pumapayag na ako sa hamon mo. Maligo ka na't ihanda mo sa akin ang sarili mo. Siguraduhin mo lang na matutuwa ako sa iyo mamaya. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Samantala, nanggagalaiti naman sa inis si Britney. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa utak ng lalaki. Lagot ka Britney. Mukhang mapapasubo ka pa yata. Anang isip niya. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bumalik ka na sa kwarto ko at maligo. Sigaw sa kanya ng lalaki. Nagdadabog na bumalik ng kwarto si Britney at pumasok sa banyo ng lalaki. Misayad din talaga ang lalaking yun. Gusto kong paliguin, kita ngang wala akong dalang mga damit. Hay nako Britney, habahan mo ang pasensya mo dahil kung hindi, baka tumanda ka nang wala sa oras. Parang ewan na kausap ni Britney sa sarili. Inumpisahan na nga niyang maligo. Nang matapos, kinuha niya ang towel na naroon at ibinalot sa katawan. Tsaka lumabas ng banyo. Kamuntik pang mapatili si Britney nang makitang nakaupo sa gilid ng kama ang lalaki. Mabuti naman na tapos ka na. Walang buhay nitong sabi. Wala akong damit. Anong isusuot ko? Hindi naman pwedeng nakaganito lang ako maghapon. Hindi mo na kailangan na magsuot pa ng damit. Sagaba lang yun sa gagawin natin. Tumayo ang lalaki't naglakad palapit sa kinatatayuan niya. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang talampakan. Hanggang sa bumalik ang tingin nito sa kanya. Sinasabi ko na nga bang manyak ka eh. Tama nga ang hinala ko. Maganda ka kapag napaliguan. Akala ko magiging sakit ka ng ulo ko pero hindi naman pala. Ngayon ay alam ko na kung anong parusang igagawad ko sa'yo. Anong parusa yon? Naisip ko na sayang naman kung papatayin kita. Kaya ibang parusa na lang ang ibibigay ko sa'yo. Pinaglandas ng lalaki ang isang kamay nito sa kanyang muka, pababa sa kanyang labi. Bigyan mo ko ng anak. Kapag naipanganak mo ang anak ko, malaya ka na't bibigyan pa kita ng malaking halaga. Napanganga naman bigla si Britney sa sinabi ng lalaki. Bakit ako? Turo ng dalaga sa sarili. Hindi ito sa pilitan. Nasa sayo pa rin ang desisyon kung papayag ka sa alok ko. Ang sa akin lang, binibigyan kita ng pagkakataon na magbagong buhay. Ngayon kung ayaw mo, wala akong magagawa kundi ituloy ang nararapat na parusa sa'yo. Kaya pag-isipan mo mabuti. 9 months mo lang namang dadalhin ang anak ko. Pagkapanganak mo malaya ka na at bibigyan pa kita ng pera para may pangsimula ka. Sige, pag-iisipan ko muna ng mabuti. Pwede ba na habang pinag-iisipan ko, uuwi na muna ako? Yan ang hindi pwede. Kung mautak ka, mas mautak ako sa'yo. Dito ka lang mag-i-stay hanggang sa makapagdesisyon ka. Bibigyan kita ng 2 araw para magdesisyon. Ano? 2 araw lang? Oo, 2 araw lang. Dahil wala namang ibang pagpipilian si Britney, kaya pumayag na lamang siya sa gusto ng lalaki na manatili doon hanggang sa siya ay makapagdesisyon. Iniisip niyang mabuti kung papayag ba siya sa alok nito o hindi. Kung sakaling pumayag siya, pagkakataon niya na upang makapagbagong buhay. Ngunit kung hindi naman, baka tuluyan na siyang patayin ng lalaki. Lalong sumakit ang ulo ni Britney sa kakaisip. Idagdag pa na gutom na talaga siya. Hindi na siya nagdalawang isip na lapitan ng lalaki at humingi ng pagkain.
Baka naman pwede mo kong pakainin. Ikaw din kapag namatay ako sa gutom, mawawala ang chance mo na magkaroon ng anak. Pananakot niya sa lalaki. Bumaba ka at pumunta ng kusina. Maraming pagkain doon. Kumain ka hanggang sa gusto mo. Basta huwag ka lang tatakas dahil malilintikan ka sa akin. Napapalibutan ng CCTV ang buong bahay na to. Kaya malalaman ko kaagad kapag tumakas ka sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakas. Sa kusina lang ako, okay? Kaagad namang bumaba si Britney at nagtungo sa kusina. Totoo nga ang sinabi ng lalaki. Maraming pagkain sa lamesa. Dahil gutom na talaga, kaya kaagad niyang nilantakan ng mga pagkain. Halos maubos niya nga ito. Nang matapos, niligpit niya ang pinagkainan at hinugasan, tsaka bumalik sa kwarto. Naabutan niyang busy ang lalaki sa laptop. Hindi niya na ito kinausap. Naupo na lamang siya sa kama at palihim itong pinagmasdan. Hindi maipagkakailang may edad na ang lalaki, pero taglay pa rin ito ang kagwapuhan at matikas na pangangatawan. Ay naku Britney, anong gagawin mo ngayon? Dapat ka bang pumayag sa alok niya o mamamatay ka ng maaga? Kausap niya sa sarili. Hanggang sa sumapit ang hapon, hindi pa rin nakakapagdesisyon si Britney. Aalis ako dito ka lang. Narinig niyang sabi ng lalaki. Ayoko, isama mo na lang ako kung saan ka man pupunta please. Pupunta ako sa bahay namin, kaya hindi kita pwedeng isama. Ibig mong sabihin bukod dito, may iba ka pang bahay? Yes, bahay yun ng magulang ko. Bakit gusto mong looban katulad ng ginawa mo dito sa bahay ko? Paano kung lolooban ng bahay ng mga magulang mo hindi ko naman alam? Saglit na natahimik ang lalaki. Maya-maya, tumango ito sa kanya. Okay, fine. Isasama na kita sa amin. Pero ito ang tatandaan mo. Kumilos ka ng matino. Huwag mo ko ipapahiya sa pamilya ko. Maliwanag ba ha? Opo, Ninong. Maliwanag na maliwanag. Gigil niyang sagot na kinasalubong ng mga kilay nito. Call me Magnus. Magnus ang pangalan mo? Hanip na pangalan na yan. Ang pangit. Tunog ice cream. Natatawa niyang sabi. What did you say? Wala po Mang Magnus. Este Magnus. Anong pangalan mo? Ay, si Manong. Sige, subukan mong ituloy ang sasabihin mo. Parurusahan kita ngayon din. Britney po ang pangalan ko. Baka mamaya makalimutan nyo na naman. Magbihis ka na para makaalis na tayo. Utos sa kanya ni Magnus. Paano ko magbibihis wala nga akong damit? Yung suot kong damit kanina nasa banyo. Hindi ko pa nalalabahan. Buksan mo ang closet ko. Sa bandang kaliwa maraming damit doon na pambabae. Baka may kasya sa'yo. Inirapan niya si Magnus bago tumayo at naglakad palapit sa closet na tinuro nito. Nanlaki pa ang mga mata ni Britney nang makitang maraming damit at sa tingin niya mamahalin lahat yun. Napansin niya na halos dress at mga gown ang naroon. Hindi naman siya nagsusuot ng dress. Pantalon at malaking t-shirt lang ang isinusuot niya araw-araw. Isa pa, hindi bagay sa kanya ang dress. Parang lalaki kasi siya kung kumilos. Astig at hindi mukhang babae. Oh, bakit nakatayo ka pa rin dyan? Wala ka bang nagustuhan sa mga damit na nandyan? Nagustuhan ko lahat pero yung mga damit ang ayaw sa akin. Ha? Paanong ayaw sa'yo? Naguguluhan si Magnus na siya'y tinignan. Wala ka rin sa hulog eh. Nakita mo yung itsura ko diba? Tapos gusto mo magsuot ako ng dress o gown? Sumunod naman kaagad sa kanya si Magnus at naupo ito sa katapat niyang upuan. Nakapagdesisyon ka na ba tungkol sa alok ko sa'yo? Oo. So, anong desisyon mo? Pumapayag na ako sa alok mo. Pero may isang bagay sana akong hihilingin sa'yo. Sana mapagbigyan mo ko. Ano naman yun? Pakiusap ko sana sa'yo na huwag mong papatayin ng mga kaibigan ko. Hayaan mo silang magbagong buhay. Kaya lang naman nila nagawang magnakaw dahil wala silang ibang pagpipilian. Hawak ng mga sindikato ang buhay namin. Kung gusto mong pumatay, yung leader na lang namin ang patayin mo, pati ang mga tauhan niya. Saglit na tahimik si Magnus na waring nag-iisip ito ng isasagot sa kanya. Maya-maya, iniabot nito ang isang kamay sa kanya. Okay, deal. Ituro mo sa akin kung saan matatagpuan ang kuta nyo. Ang mga tauhan ko nang bahala sa kanila. Salamat. Naluluhang sagot niya. Hindi na natuloy ang kanilang pag-alis. Tinawagan na lamang ni Magnus ang kapatid at doon pinapunta. Ang sabi sa kanya ni Magnus, ang kapatid nito ang magtuturo sa kanya kung paanong kumilos ng tama at magsalita. Ngayon daw kasi na pumayag na siya sa alok na to, ay ipapakilala siya sa mga magulang at ayaw nitong mapahiya.
kaya kailangan niyang matuto ng tamang kilos at makibagay sa katulad ni Magnus. Hindi naman nagtagal, dumating na ang kapatid ni Magnus. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang babae. Ito lang naman ang babaeng maarte na ninakawan niya. Tsak makikilala siya nito. Patay ka, Britney. Bakit naman kasi sa dinami-rami ng tao dito sa mundo? Bakit ang dalawa pang naging magkapatid? Singhal ng dalaga sa sarili. Halika na, nasa baba na si Sunshine. Ano kasi, biglang sumama ang pakiramdam ko. Oo tama, masama ang pakiramdam ko. Pagdadahilan niya pero mukhang hindi naniwala sa kanyang lalaki. Yan ba ang dahilan o may pinagtataguan ka? Anong sinasabi mo? Sino naman ang pagtataguan ko? Nakataas ang kilay na sabi niya kay Magnus. Abay malay ko sa'yo. Sa dami ng mga ninakawan mo, hindi na ako magugulat kung may taong lalapit sa'yo at babarilin ka. Grabe ka naman, hindi ba pwedeng ipakulong muna bago barilin? Halika na nga, bumaba na tayo, kaysa tinatakot mo ko. Nagpatiuna na si Britney sa pagbaba. Nasa hagdanan pa lang siya, nakita niya kaagad ang kapatid ni Magnus na nakaupo habang busy sa pagsiselfone. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Sana hindi niya ako makilala. Anang isip niya. Sino siya kuya? Narinig niyang tanong ng kapatid ni Magnus, sabay turo sa kanya. Siya si Britney, girlfriend ko. Gusto ko turuan mo siya ng tamang pagkilos at pananalita. Higit sa lahat, turuan mo siyang mag-ayos ng kanyang sarili. Wait lang kuya, tama bang narinig ko? Girlfriend mo siya? Yes, why? May problema ba? Kuya, parang anak mo na lang siya. Tsaka saan mo ba yan napulot? Excuse me, hindi ako kuting o tuta na pwedeng pulutin lang sa kung saan-saan. Sagot ni Britney sa sinabi ng kapatid ni Magnus. Whatever. Huwag mo nang tanungin. Basta sundin mo na lang ang inuutos ko sa'yo, okay? Okay, fine. Wala naman ako magagawa kundi ang sundin ka dahil kuya kita. Napataas ang kilay ni Britney nang titigan siya ng kapatid ni Magnus. Waring pinag-aaralan nito ang mukha niya. Bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Familiar ka sa akin eh. Nagkita na ba tayo dati? Hindi pa, ngayon pa lang. Anong sinabi mo? Familiar sa'yo si Britney? Yes kuya, kung hindi ako nagkakamali, kamukha niya yung babaeng kumuha ng bag ko. What? Hoy ikaw, huwag kang ngang basta-basta nagbibintang dyan. Masyado ko maganda para maging magnanakaw. Tsaka bakit ko naman pagnanakawan ng kapatid ng boyfriend ko? Tama si Britney. Makakamukha lang niyang nagnakaw sa bag mo. Kayong dalawa gusto ko magkasundo kayo. Ayoko sa lahat yung nag-aaway. Maliwanag ba ha? Nararamdaman ni Britney na hindi naniniwala si Sunshine sa kanyang sinabi. Na malakas ang kutob nito na siya talaga ang nagnakaw sa bag nito na totoo naman. Kung alam lang talaga niya na makikilala niya ang magkapatid na Magnus at Sunshine, di sana hindi niya naninakawan ng dalawa. Ilang araw din siyang tinuruan ni Sunshine hanggang sa siya ay matuto. Ni sa panaginip, hindi niya naisip na magbabago pansamantala ang kanyang buhay. Pwede ba tayong mag-usap? Sure, anong pag-uusapan natin? Alam ko na alam mo na ako yung babaeng tinutukoy ni Sunshine. Pero pinili mo pa rin na pagtakpan ako. Bakit mo ginawa yun? Dahil gusto ko, Britney. Ngayon natapos ka ng turuan ni Sunshine, pwede na nating umpisahan ang kasunduan. Ready ka na ba? Oo Magnus, handa na ako. Sabihin mo lang kung kailan. Mamayang gabi, Britney. Hapon pa lang, hindi na mapakali si Britney. Kung pwede lang niyang patigilin ang ikot ng orasan ay ginawa niya. Wala pa siyang karanasan sa pakikipagtalik. Kahit ngang humalik, wala din siyang kaalam-alam. Ayaw din niyang ma-turn off sa kanya si Magnus dahil kalayaan niyang nakataya dito. Gusto niyang matuwa ito sa kanya't hindi madismaya. Ngunit paano niya ito magagawa ng tama kung wala naman siyang ideya sa bagay na iyon? Nang sumapit ang hapunan, tahimik lamang silang kumakain. Pakiramdam tuloy ni Britney. Nagpapakiramdaman silang dalawa. Nang matapos kumain, kaagad niyang iniligpit ang mga pinagkainan at bumalik sa kwartong ginagamit niya. Nang tignan ni Britney ang orasan, malapit nang mag-alas 9 ng gabi. Ilang minuto na lang, pupunta na siya sa kwarto ni Magnus para gawin ang kanilang kasunduan. Napaharap siya bigla sa malaking salamin. Pinagmasdan ng sarili at tinamoy. Kaninang alas 7 pa siya nakaligo. Ngunit balak niyang maligo ulit bago puntahan sa kabilang kwarto ang lalaki. Dahil konting oras na lamang ang natitira sa kanya, kaya mabilis ang naging kilos niya. Nang matapos maligo,
Isinuot niya ang pinaka-sexy nightgown na halos bakat na ang kanyang kabuuan. Sinadya talaga ni Britney yun ang isuot para matuwa sa kanya si Magnus. Nang matapos magbihis, nag-apply siya ng lotion sa kanyang legs at dalawang braso. Nag-spray din siya ng pabango at naglagay ng kaunting lipstick. Halos hindi niya na makilala ang sarili. Malayong-malayo na siya sa dating Britney na astig kong kumilos, na palaging nakatago ang mahabang buhok sa suot na sombrero. Ngayon kasi, hinayaan niyang nakalugay ang mahaba at itim na itim niyang buhok. Bago puntahan sa kabilang kwarto si Magnus, bumaba muna si Britney at nagtungo sa kusina. Kinuha niya ang wine na naroon at sunod-sunod itong nilagok. Halos mga lahati niya na nga ang wine bago nagdesisyon na puntahan si Magnus sa kwarto. Dahan-dahan siyang kumatok. Hindi naman nagtagal, pinagbuksan siya nito ng pintuan. Nakita niya ang paglunok nito nang mapagmasdan ng kanyang itsura. Bagay ba sa akin ang suot ko? Yes, bagay na bagay sa'yo. Napakaganda mo, Britney. Puri ni Magnus sa kanya. Salamat. Nakainom ka ba? Oo, pero konti lang. Medyo kinakabahan kasi ako. Bakit ka naman kinakabahan? Hindi ko alam, basta kinakabahan ako. Yun ang nararamdaman ko. Nagulat pa si Britney nang basta na lamang siyang hapitin sa bewang ng lalaki. Titig na titig ito sa mukha niya. Ilang sandali pa, magkalapat na ang kanilang mga labi. Bago sa pakiramdam niya yon, na para bang may nabubuhay na init sa kanyang pagkatao. Dahil wala naman siyang alam sa bagay na yon, kaya nagpatianod na lamang siya kay Magnus. Hayaan mo lang ako sa ginagawa ko. Hindi mo kailangang mahiya sa akin. Mahinang sabi ni Magnus, sapat upang marinig niya. Walang nagawa si Britney nang alisin ni Magnus ang dalawang brasong nakayakap sa sariling katawan niya. Hindi nagtagal, binuhat siya ni Magnus at maingat na inihiga sa kama. Pinatay nito ang ilaw. Tanging lampshade lamang ang nagsisilbing ilaw sa kwarto nito. Sapat upang maaninag nila ang isa't isa. Tuluyan na nga nitong inalis ang natitira niyang saplot. Nakaramdam naman ng hiya si Britney ng mga sandaling yun. Lalo na nang hagurin siya ng tingin ni Magnus. Nang gabing yun, hindi mabilang ni Britney kung ilang beses siyang inangkin ng lalaki. Basta ang tanging alam lang niya, wala siyang pinagsisisihan sa naging desisyon. Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Britney. Wala na sa kanyang tabi ang lalaki. Marahil nasa baba na ito. Napasigaw pa siya sa sakit ng tumayo. Hindi niya inaasahan na masakit pala sa unang pagkakataon. Dahan-dahan siyang pumasok ng banyo para maligo. Pagkalabas, naabutan niya si Magnus na nakahiga sa kama. Good morning. Bati sa kanya ng lalaki. Naligo ka na ba? Mamaya na. Siya nga pala nagluto ko ng breakfast natin. Sige, mauna ka nang bumaba. Magbibihis lang ako sandali. Habang abala si Britney sa pagbibihis, naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ni Magnus. Maingat siya nitong iniharap hanggang sa magpantay ang kanilang mga muka. Nagulat na lamang si Britney nang sakupin nito ang mga labi niya. Mabilis siya nitong naisandal sa saradong pintuan habang patuloy na inaangkin ang kanyang mga labi. Namalaya na lamang ni Britney ang sarili na nakikipagsabayan kay Magnus. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang pagkatanggal ng towel. Teka lang Magnus, hinihingal niyang sabi, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Sa bilis ng mga pangyayari, namalaya na lamang ni Britney na nag-iisa na naman ang kanilang mga katawan. Naging maganda ang pagsasama nila ni Magnus. Nakilala niya na rin ang mga magulang nito. Masasabi ni Britney na napakaswerte ni Magnus dahil mayroon itong mababait na mga magulang at kumpletong pamilya. Samantalang siya'y wala. Makalipas lamang ang isang buwan, napag-alaman na nila ni Magnus na siya ay buntis. Kitang-kita niya sa mukha ng lalaki ang labis na kasiyahan. Samantalang siya, kabaliktaran ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Nasanay na kasi siyang kasama si Magnus. Nakakahiya man na aminin, pero mahal niya na ang lalaki ngunit hindi pwede. Dahil umpisa pa lang, sinabi na sa kanya ni Magnus na anak lang ang gusto nito. Maliban doon ay wala na. Habang papalapit ang araw ng kanyang panganganak, ay mas lalong nadadagdagan ng kalungkutan na nadarama niya. Ayaw niyang malayo kay Magnus, lalo na sa kanyang anak, ngunit may kasunduan sila na kailangan niyang sundin. Ilang araw ko nang napapansin na tahimik ka at malalim ang iniisip. May problema ka ba? 1 linggo na lang Magnus, isisilang ko na ang anak mo.
Masaya ako na sa kaunting panahon nakasama kita at dahil sa'yo, nabago ang buhay ko. Ako din, Britney. Masaya ako na dumating ka sa buhay ko. Dahil sa'yo malapit na akong maging daddy. Pasimpleng pinunasan ni Britney ang luha sa kanyang mga mata. Ayaw niyang makita ito ni Magnus. Siya nga pala, Britney. Nakakulong na ang mga sindikatong pinamumunuan ng amo mo, kasama ang mga tauhan niya. Nasa bahay ang puna ng ibang bata na walang mga magulang, habang ang iba naman, kapiling na ang kanilang mga magulang. Ang mga kaibigan mong sina Alice at Leonard, nagbagong buhay na din. Mayroon silang maliit na talyer na siya nilang hanap buhay ngayon. Mabuti naman kung ganun. Pwede ko bang malaman kung saan nakatira sina Alice? Bala ko kasi pag alis ko dito, sa kanila muna ako tutuloy. Sure. Nang sumapit ang araw ng panganganak ni Britney, ay kasama niya si Magnus. Hindi talaga ito umalis sa kanyang tabi hanggang sa hindi niya na ilalabas ang kanilang anak. Nang magising si Britney, ay naroon na siya sa isang kwarto. Nakita niya kaagad si Magnus na karga-karga ang baby. Nang mapansin ng lalaki na gising na siya, kaagad siya nitong nilapitan. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Pwede ko bang mahawakan si baby? Oo naman. Maingat na iniabot sa kanya ni Magnus ang kanilang anak. Napangiti si Britney nang mapagmasdan ang mukha nito. Kamukhang kamukha ito ni Magnus. May naisip ka na bang pangalan kay baby? Leon ang gusto kong ipangalan sa kanya. Gusto ko na lumaki siyang matapang at walang kinatatakutan. Napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa kanya. Akala ko sasabihin mo sa akin na tunog hayop kasi Leon. Natawa bigla si Britney sa sinabi ni Magnus. Naalala niya nang sinabihan niya ang lalaki na tunog ice cream ang pangalan. Kalimutan mo na yun. Na mga panahon na yun, mahilig lang talaga akong magbiro at mang-asar pero hindi na ngayon. Kinabukasan, nakalabas din kaagad ng hospital si Britney. Habang tulog si Baby Leon, inumpisahan niya ng pag-iimpake ng mga gamit. Anong ginagawa mo? Sa lubong ang kilay na tanong sa kanya ni Magnus. Nag-iimpake ng mga gamit ko. Bukas na kasi aalis na ako. Aalis ka? Oo, di ba yun naman ang kasunduan natin? Pagkatapos kong manganak, aalis na ako. Paano kung sabihin ko sa'yo na nagbago na ang isip ko? Na gusto kitang manatili dito, kasama ang anak natin. Ha? Talaga Magnus? Hindi ka ba nagbibiro? Oo, Britney. Salamat kung ganun. Sa totoo lang ayoko talagang umalis. Kaya lang iniisip ko yung kasunduan natin. Kalimutan mo na ang kasunduan na yon. Gusto kitang makasama hanggang sa pagtanda ko. Kayong dalawa ng anak natin. Oo, Magnus. Sasamahan ka namin hanggang sa pagtanda mo. Mahal kita, Britney. Mahal mo rin ba ako? Nanlaki ang mata niya nang marinig ang sinabi ni Magnus. Hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya o nabingi lang siya. Anong sinabi mo? I said I love you. Do you love me? Oo, Magnus Sandoval. Mahal na mahal din kita matagal na. Naiiyak na pag-amin ni Britney sa lalaki. Ilang sandali pa, yakap na siya nito. Okay lang ba sa'yo na ako ang maging asawa mo? Kahit 25 years ang tanda ko sa'yo, baka ikahiya mo ko. Ayos lang sa akin at kahit kailan hindi kita ikakahiya. Sa halip proud ako na ikaw ang magiging asawa ko. At bakit naman? Kasi may asawa na ako, may tatay, at syempre may lolo na. In short, 3-in-1. Natatawang sabi ni Britney kay Magnus. Ganun pala. Humanda ka sa akin. Gabi-gabi kitang pupuyatin at papagurin. Sabay pa silang natawa. Maya-maya, hinawakan ni Magnus ang isang kamay niya at isinuot ang isang emerald ring. I love you, Britney. I love you too, Ninong Magnus Sandoval. Makalipas ang isang buwan, sabay na idinaos ang kanilang kasal at binyag ni Baby Leon. Siyempre, hindi nawala sa araw na yun ang magkapatid na si Leonard at Alice. Si Alice ang kinuha niyang maid of honor. Masayang masaya ito para sa kanya dahil natagpuan niya ang tunay na pag-ibig sa katauhan ni Magnus. Ilang buwan lamang simula nang ikinasal sila ay may sorpresa siyang natanggap galing sa asawa. Anong sorpresa yun? In-enroll na kita sa isang private school. Gusto kong mag-aral ka nang sa ganun matupad mo ang mga pangarap mo. Talaga? Pag-aaralin mo ko? Oo naman. Bakit ayaw mo ba? Gustong gusto ko, Magnus. Kaya lang parang ang tanda ko na para mag-aral at… Okay lang yun. Hindi mo kailangan mahiya. Nandito lang ako sa iyong tabi, okay?
Dahil pangarap talaga ni Britney ang makapagtapos ng pag-aaral, kaya naman sinunggaban niya na ang pagkakataon. Nagpapasalamat siya sa suportang natanggap galing kay Magnus. Ito ang hulog ng langit sa kanya. Nakangiting pinagmamasdan ni Magnus ang kanyang mag-ina. Sinong mag-aakala na ang babaeng akyat bahay ay siya palang magiging forever niya. Pera at alahas lang niyang balak nitong nakawin, ngunit pati puso niya, ninakaw din ito.